Yung mga ka-erts, grabe ang init ngayon ng usapan sa social media matapos kumalat ang isang post at comment na iniuugnay umano kina Edo at VNC. Maraming netizens ang napa-react, napa-comment, at napaisip matapos mabasa ang matinding pahayag na pinost laban kay Boss Berador. Ang mas lalong nagpainit sa isyo, iyong salitang, bembangan, na talagang pinagdiskitahan ng mga merits online. Pero teka lang mga idol, reaction lang tayo dito at hindi natin alam ang buong katotohanan kaya chill lang tayo at obserbahan natin ang nangyayari. Sa kumakalat na screenshot, makikita ang isang mahabang komento kung saan tila dinepensahan ng isang supporter si Edo habang binabanatan naman si Boss Berador. Ang punto ng commenter, bakit daw puro puna ang ginagawa at bakit tila masyadong pinapalaki ang issue tungkol kina Edo at VNC. Dahil dito, maraming supporters ang nagkanya-kanyang interpretasyon sa salitang, bembang. Ang iba, ginawang biro. Ang iba naman, sobrang seryoso ang naging reaksyon. Pero alam nyo mga idol, dito talaga makikita kung gaano kabilis kumalat ang issue kapag social media na ang gumalaw. Isang salita lang, isang screenshot lang, boom. Trending agad sa mga group pages at comment sections. Marami tuloy ang nagtataka kung may malalim bang pinanggagalingan ang paratang o baka naman emosyon lang talaga ng mga taong involved. Kasi aminin natin, kapag may love team o tandem na maraming followers, siguradong bawat galaw nila bantay sarado ng netizens. Ngayon, marami rin ang nagsasabing nadadamay na raw ng sobra sina Edo at VNC sa issue. May mga fans na nagsasabing dapat daw ay hayaan muna ang dalawa at huwag agad husgahan base lang sa screenshots at haka-haka. Kasi sa panahon ngayon, madaling gumawa ng kwento online lalo na kapag emosyon ang umiiral. Pero sa kabilang banda, may mga netizens din na nagsasabing may karapatan daw silang mag-react dahil public figures na ang tingin nila sa tandem. At tungkol naman kay Boss Berador, marami rin ang nagtatanggol sa kanya. Sabi ng iba, baka concern lang talaga siya at gusto niyang ilabas ang side niya. Pero syempre, may ilan ding nagsasabing parang lumalala lang ang issue dahil sa paulit-ulit na posts at patutsada online. Kaya tuloy imbes na matapos ang usapan, lalo lang itong umiinit araw-araw. Alam niyo mga idol, ito ang hirap kapag ang personal na issue na papasok sa social media. Lahat may opinion, lahat gustong magsalita, at minsan kahit hindi pa klaro ang buong kwento, may kanya-kanya ng kampo ang mga tao. Team Edo, Team VNC, Team Berador, kanya-kanyang depensa at batikos. Kaya ang ending, mas lalong nagkakagulo ang comment section. Pero isang bagay ang malinaw dito mga idol, sobrang invested talaga ng supporters sa mga taong sinusubaybayan nila online. Kaya kahit simpleng post lang, nagiging malaking issue agad. Ang tanong ngayon, ano nga ba talaga ang buong katotohanan sa likod nitong kumakalat na, bembangan, issue? At bakit tila mas lalong umiinit ang bangayan online? Abangan natin yan mga idol sa susunod na segment dahil mas lalalim pa ang usapan. Mga idol, habang tumatagal lalong umiinit ang issue dahil dami-dami na ang mga netizens na nagbibigay ng sariling interpretasyon sa mga posts at comments na kumakalat online. Ang pinaka-pinag-uusapan ngayon, iyong tila patama umano ni Fred tungkol kina Edo at VNC. Marami ang nagsasabing parang may gustong ipahiwatig si Fred sa kanyang mga banat, kaya lalong naging mousy sa ang mga followers kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa likod ng camera. At aminin natin mga idol, kapag may cryptic post o paaring online, automatic yan na pinagdudugtong-dugtong agad ng mga netizens. Lalo na kapag involved ang mga kilalang pangalan sa social media world. Kaya tuloy kahit walang diretsahang pag-amin o kumpirmasyon, ang dami agad haka-haka. Yung iba sinasabing may matagal ng tensyon sa pagitan ng ilang supporters at vloggers. Ang iba naman, naniniwalang nadala lang talaga ng emosyon ang mga taong nagpo-post. Ngayon, ang mas lalong nagpasabog sa issue ay ang pagbanggit umano sa salitang, bembangan. Maraming netizens ang nagulat dahil mabigat pakinggan ang term na iyon lalo na kapag idinidikit sa isang kontrobersya. Pero may ilan ding nagsasabing baka ginagamit lang ito bilang paninira o pampainit ng issue. Kaya tuloy hati ang opinyon ng mga tao online. Habang binabasa ng mga netizens ang screenshots, may mga supporters ni Edo na agad nagtanggol at nagsabing hindi raw tama na agad husgahan ang tao base lang sa comments. Sabi pa ng iba, mas mabuting hintayin muna kung may official na pahayag bago maniwala sa mga kumakalat na usapan. Kasi sa social media raw, isang maling interpretasyon lang pwedeng sumira sa pangalan ng isang tao.
Pero sa kabilang banda, may mga netizens ding nagsasabing hindi raw basta-basta magkakaroon ng ganoong klaseng usapan kung walang pinanggagalingan. Kaya tuloy lalong dumami ang mga nag-aabang kung may sisigot ba o maglalabas ng panibagong pasabog sina Fred, Boss Berador, o kahit sinong involved sa issue. At syempre, habang walang malinaw na sagot, mas lalo lang umiingay ang comment section. Mapapansin din mga idol na pati mga supporters nagkakainitan na online. May mga nagtatanggol kay Edo at VNC habang ang iba naman ay kampi kay Boss Berador. Kaya imbes na matapos agad ang issue, lalo pa itong lumalaki dahil bawat side may sariling paniniwala at depensa. Yung simpleng post, naging malaking bangayan na sa social media. Pero isang bagay ang dapat tandaan mga idol, hindi lahat ng nakikita online ay buong katotohanan agad. Minsan may kulang sa kwento, minsan edited ang screenshots, at minsan emosyon lang talaga ang nauuna kaysa malinaw na pag-uusap. Kaya bilang viewers at supporters, mahalaga pa rin na maging maingat sa paghusga. Gayunpaman, hindi may kakaila na talagang hooked ngayon ang mga netizens sa issue na ito. Lalo na at maraming gustong malaman kung ano ba talaga ang relasyon ng mga taong involved at bakit tila sunod-sunod ang parinigan online. At habang wala pang malinaw na pagtatapos, siguradong marami pa tayong maririnig na revelasyon sa mga susunod na araw. Kaya mga idol, huwag kayong aalis dahil sa segment 3, pag-uusapan natin ang matinding reaksyon ng supporters at sponsors na tila naapektuhan na rin sa lumalaking kontrobersya. Mga idol, mukhang papunta na sa mas seryosong usapan ang buong issue dahil ayon sa mga usap-usapan online, posible raw na magharap na ang dalawang panig sa barangay para tuluyan ng matapos ang gulo. Ang tinutukoy dito ay ang pamilya ni VNC at ang kampo naman ni Kuya Val. Dahil sa sunod-sunod na parinigan, posts, at reactions online, marami na ring netizens ang nagsasabing mas mabuti ng idaan sa maayos na pag-uusap kaysa patuloy na bardagulan sa social media. Sa totoo lang mga idol, marami ring supporters ang napapagod na sa issue. Yung iba gusto na lang ng katahimikan dahil imbes na makatulong, lalo lang lumalala ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Kaya nang lumabas ang balitang posibleng magkaroon ng barangay settlement o pag-uusap, maraming netizens ang nagsabing ito na raw siguro ang pinakamagandang paraan para malinawan ang lahat. Kasi aminin natin, kapag social media ang naging battlefield, mahirap kontrolin ang sitwasyon. Isang post lang, pwede agad ma-misinterpret. Isang comment lang, pwede nang pagmulan ng mas malaking away. Kaya may mga nagsasabi ngayon na mas mabuti raw kung harapan ng pag-uusapan ang problema para wala nang patutsadahan online. Marami rin ang curious kung ano talaga ang magiging usapan kapag nagharap ang dalawang kampo. May mga netizens na nagsasabing baka ito na ang chance para maipaliwanag ng bawat side ang kanilang saloobin. Ang iba naman umaasang magkakaroon ng kapatawaran at matatapos na ang issue bago pa ito tuluyang lumaki. Dahil habang tumatagal, mas maraming tao ang nadadamay, supporters, sponsors, at maging mga taong malalapit sa kanila. At syempre, hindi mawawala ang mga haka-haka online. May ilang netizens na nagsasabing baka may ilalabas pang bagong revelations kapag natuloy ang pag-uusap. Ang iba naman naniniwalang misunderstanding lang talaga ang lahat at nadala lang ng emosyon kaya umabot sa ganitong punto. Pero kahit ano pa man ang totoo, maraming viewers ang umaasa na magiging maayos at kalmado ang pag-uusap ng dalawang panig. Sa side naman ng supporters, hati pa rin ang opinion. May mga solid na kampi sa pamilya ni VNC at nagsasabing may karapatan silang ipaglaban ang sarili nila. Samantalang ang supporters naman ni Kuya Val, naniniwalang kailangan ding marinig ang side nila bago husgahan. Kaya tuloy hanggang ngayon, mainit pa rin ang comment sections at live chats tungkol sa issue. Pero alam nyo mga idol, sa huli mas maganda pa rin talaga kung magkakaroon ng maayos na usapan kaysa puro parinigan sa internet. Kasi kapag emotions ang nangingibabaw online, minsan mas lalong nasisira ang relasyon at reputasyon ng mga involved. At tandaan natin, hindi lahat ng issue dapat dinadaan sa social media war. Ngayon ang malaking tanong, matatapos na kaya ang gusot kapag nagharap na sa barangay ang dalawang pamilya? O baka mas may malalim pang revelasyon na mabubunyag? Abangan natin yan mga idol dahil sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang naging reaksyon ng sponsors at supporters na tila unti-unti nang naaapektuhan sa lumalalang kontrobersya. At dyan muna nagtatapos mga ka-erts ang ating mainit-init na reaksyon tungkol sa isyong kinasasangkutan ng pamilya ni VNC at kampo ni Kuya Val.
Sa gitna ng lahat ng parinagan, screenshots, at samut-saring komento online, sana ay maneg pa rin ang maayos na pag-uusap at respeto sa bawat panig. Kasi sa totoo lang mga idol, mas maganda pa rin kung naaayos ang problema sa tamang usapan kaysa tuluyang masira ang samahan dahil sa social media. Ngayon, marami ang nag-aabang kung matutuloy nga ba ang pag-uusap sa barangay at kung ito na ba ang magiging daan para matapos na ang issue. Pero habang wala pang official na pahayag mula sa magkabilang panig, reminder lang mga idol na maging responsable tayo sa pagkukomment at pag-share ng impormasyon online. Huwag agad basta maniwala sa haka-haka at lagi nating pakinggan ang magkabilang side bago humusga. At para sa mga supporters ng bawat kampo, tandaan natin na hindi lahat ng nakikita sa internet ay buong katotohanan agad. Minsan may kulang sa kwento, minsan emosyon ang nauuna. Kaya mas mabuti pa rin ang kalma at respeto sa isa't isa kahit magkakaiba tayo ng opinyon. Kung bago ka lang dito sa channel, huwag mong kalimutang i-like, share, at subscribe para updated ka sa mga latest trending issues, reactions, at mainit na usapan online. Ay comment mo rin sa baba mga idol, ano ang masasabi nyo sa isyung ito? Dapat na bang matapos ang gulo sa pamamagitan ng barangay settlement? O may kailangan pang linawin ang magkabilang panig? Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta mga ka-Erts. Ako nga pala si Ka-Ers, nagsasabing, sa bawat issue, mahalagang marinig ang magkabilang panig. See you sa next viral reaction video. At dyan muna nagtatapos mga ka-Erts ang ating mainit-init na reaction tungkol sa isyong kinasasangkutan ng pamilya ni VNC at kampo ni na Kuya Val. Sa gitna ng lahat ng parinagan, screenshots, at samut-saring komento online, sana ay maneg pa rin ang maayos na pag-uusap at respeto sa bawat panig. Kasi sa totoo lang mga idol, mas maganda pa rin kung naaayos ang problema sa tamang usapan kaysa tuluyang masira ang samahan dahil sa social media. Ngayon, marami ang nag-aabang kung matutuloy nga ba ang pag-uusap sa barangay at kung ito na ba ang magiging daan para matapos na ang issue. Pero habang wala pang official na pahayag mula sa magkabilang panig, reminder lang mga idol na maging responsable tayo sa pagkukomment at pag-share ng impormasyon online. Huwag agad basta maniwala sa haka-haka at lagi nating pakinggan ang magkabilang side bago humusga. At para sa mga supporters ng bawat kampo, tandaan natin na hindi lahat ng nakikita sa internet ay buong katotohanan agad. Minsan may kulang sa kwento, minsan emosyon ang nauuna. Kaya mas mabuti pa rin ang kalma at respeto sa isa't isa kahit magkakaiba tayo ng opinyon. Kung bago ka lang dito sa channel, huwag mong kalimutang i-like, share, at subscribe para updated ka sa mga latest trending issues, reactions, at mainit na usapan online. Ay comment mo rin sa baba mga idol, ano ang masasabi nyo sa isyung ito? Dapat na bang matapos ang gulo sa pamamagitan ng barangay settlement? O may kailangan pang linawin ang magkabilang panig? Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta mga ka-Erts. Ako nga pala si Ka-Ers, nagsasabing, sa bawat issue, mahalagang marinig ang magkabilang panig. See you sa next viral reaction video.